yan, lumabas kami ngayon, date kami, marami kami mga gagawin. So, naisip namin, why not mag-shoot na rin tayo ng podcast since Yes. ang reason naman kung bakit kami lumabas ngayon is to commemorate. Kasi recently, ba, March, nag-birthday si Lucille. Yeah. So, hindi pwedeng wala tayong ganda. To celebrate na lang din ang mga, lahat ng mga nangyari sa amin, be small or about sa friendship naming dalawa. So, ngayon, ang pinaka-main topic talaga is one thing na na-appreciate, natutunan namin sa isa't isa in span of ilang years na ba tayo mag-friends? Okay, context lang ulit. Bigyan ng Okay, ganun friendship. yung justification. Okay. Matagal lang kami magkaibigan. Yes. Pero, trivia, dineclare lang namin Officially. na mag-best friend kami Last year. Hindi kasi nag-start kami as churchmate. Yes. Churchmate talaga. Tapos naging magka-cell group. Naging magka-cell. Bago pa tayo maging close friend, nauna mo na maging part ng cell group. Okay. So, churchmate, and then naging part siya ng cell group. And then eventually, kami nagkakasama. Na-figure out na lang natin, nagji-jive kami, ganyan. Yeah. Tapos, same circle of friends. Oo. Madalas lumalabas. Tapos kami yung talagang usually nagkaka-jive talaga ng personality. Yes. Tapos, may naalala ko, babe. In-screenshot ko tayo. Yung conversation namin. Meron kaming isang conversation doon na sinasabi namin na parehas kami, taga-order at taga-kuha Yes! ng order. Totoo. Kaya doon nagsimula na, okay, nagkakasundo kami kasi it's either isa sa amin na kukuha ng order ng bawat isa, tapos yung isa, yung magbabayad doon sa account. Ano yung kulang na-realize? Nailay, naka-screenshot siya sa akin yung conversation natin na yun na parang, paano nila Oo. So, Kaya ganun nyo pala kami kami laging sinasama. Kaya pala, para may tagalista. Para may tagalista kayo. Taga-compute Hindi, until na kasi nangyayari yun. Si Lucille kasi ngayon, hindi na siya masyadong sama-sama. Kasi nagtitipid ako, guys. Masama ko hindi. Talaga may gana hindi magtipid. Ako yun at iba. Actually, hindi lang tayo taga-order. Grabe sila sa amin. Ginagawa pa nila kaming host. Life of Kami the yung, party. kami pa yung nag-entertain. Kami Gagawa ng topic. Itinerary. Para hindi sila mabore. Oo. Usually kasi ng mga time kasama natin, guys Yeah. Pag sila kasi yung kasama, parang sobrang sponty nila na at the same time, undecided sila sa kung saan pupunta. Oo. Halimbawa, may napuntahan na. Tapos, uupo sila doon, kanya-kanyang phone. Yeah. Hindi ba, masaya na Hindi sila sa maganda. ganon. Masaya na sila na, sige, dito tayo, jive tayo, tapos kanya-kanya ng phone. Presensya mo lang ganun. Oo. Kami, madaldal kami, kailangan. Yes. Gusto namin yung attention sa isang. Mm-hmm. So, host kami, ganyan. Para lang ma-break yung ice, wala yung dead air, yung awkward, ganyan. So, kami yung laging nag-start ng conversation para lang maputol yung ganong air, yung ganong vibe na may kanya-kanyang ginagawa pero magkakasama. Tapos the conversation will just flow. Lahat na makikijoy. Yes, ganon. Yun yung nakakatuwa kapag parang lahat kayo out of your phone. Oo. Sobrang liit pa ng circle nun Like, yung ganitong table natin, Kasya pa lang yan. Ngayon kasi nag-big na tayo. So, minsan na-overstimulate ka na lang din sa dami ng tao Yeah. Hindi na kasi ako nakasama sa... Oo Hindi ko alam yung pakiramdam. So, parang nakita ko na, ito na yung changes, ganyan. At saka, given na rin siguro na single pa rin tayo, pero nakasama natin dati. Tsaka may mga sasakyan na kasi sila. Kaya medyo mahirap sumabay kasi malalayo na yung trip nila. Totoo. Parang gusto mong sumama. Gusto ko nilang isama, pero ayaw mo na din silang problema kung paano ka bibigyan ng service. Yeah. So, ganun lang naman. Wala namang hard feelings about it. Pero still, we're happy for them. Continue yung friendship namin. Still, part pa din naman kami. It's just hindi kami nakasama sa mga labas-labas. But still, yung friendship namin nag-continue. Yes. Mas naging intimate siya, naging personal, hanggang sa naging deep siya, ganyan. So, na namin parang figure, best friend na dito. Best friend ko to. Best friend na kami, ganyan. Hindi ko alam kung kailan siya nag-start, pero kung kailan natin tinawag officially na mag-best friend tayo, yun yung certain tayo. Yes. Pero yung like yung exact moment na parang kailan na-realize na. Oo. Like saan nag-start? What Yeah. specific situation? Ang dami kasi. Yun ba yung mga time na nag-iyakan na ganyan? Or yung first time mag-open up ni Cindy sa akin. Oo. Feeling ko, yung first time mo na nag-open up, dun ko na feel na kino-consider mo as close friend.
Yeah. Kasi hindi mo siya totally personality na mag-open up bigla-bigla. Mm. Kaya nung nag-open up siya sa akin ng isang bagay na she's going through, na ongoing pa nung time na yun, dun ko na-appreciate na, okay, binavalue niya yung Yeah. friendship na meron kami kasi nag-open up siya sa akin. Kilala kasi nila ako na hindi talaga ako pala share ng Yes. problem. Especially pag ongoing siya. Totoo. Ganyan. Minsan tapos na. Oo, tapos Tsaka parang mo lang na-realize i-share. ko na lang din na parang happens naturally na lang kasi. Na parang, ay, sino-sino yung isa sa mga tao na I can share something na parang hindi ako nag-hesitate na mag-share sa'yo. Yeah. Kahit na pinagdadaanan ko siya. Yung safe vibe, comfort, ganyan. So, doon talaga nag-start yung trust eh. And yung trust, very important foundation siya ng Oh, friendship. yes. Lalo na kung nag-build kayo ng something, you call yourself as best friend. Yes. Totoo. And syempre, the 1 year ago natin, officially tinawag yung sarili natin as mag-best Yeah. friend. But we're friends na ng many years na rin naman. Yes. And through that years, syempre, na-influence kita. Influence mo ka certain areas, ganyan. So, share natin, ano ba yung parang, what specific character, personality, siguro, anything about us, na parang, about me or about you, na natutunan natin, in-admire natin sa isa't isa through that one thing. Okay. Sino mo muna? Ako? Sige, Ako, meron na ako eh. Wow! And then, sa akin, eto, kasi kanina, nung papunta pa lang kami dito, iniisip ko na talaga, ano ba yung isi-share ko? Kasi one thing lang. Ang hirap kasi pag isa lang. Yeah. Tapos ang dami mong gustong i-share dun sa tao. Iniisip ko nga hanggang ngayon sa akin. Diba? Diba? Yung pinaka nag-create ng impact sa akin sa all throughout friendship namin is yung valuing all kinds of relationship. Kasi isa sa hindi kasi eto sinabi ko to kay Ate Chubbs. Hi Ate Chubbs. Sinabi ko to nung nagkukwentuhan kami. Sinabi ko to sa kanya nung nagkukwentuhan kami sa Jollibee. Sabi ko si Cindy talaga yung isa sa mga tao na ginamit ni Lord. Birthday mo ba? Sabi ko, si Cindy talaga yung isa sa mga ginamit ni Lord for me to value yung family ko. Nung first time ko mag-sleep over sa kanila, nakita ko yung closeness ng family niya. Paulit-ulit ko sinasabi sa kanya yun, babe, grabe natutuwa ako sa family niyo kasi magkakalapit lang kayo ng age magkakapatid. Tapos nung nandun ako, nag-movie marathon kami lahat. Katabi sa isang kama. Oo, nasa isang kama lang kaming 5. Tapos nanonood lang kami. Tapos nagkukwentuhan kami, ganyan. Tapos nakwento niya pa sa akin na parang may one time, nakabilog sila magkakapatid, nagkukwentuhan sila. Tsaka nakikita ko rin kasi. So, nung time na yun, nagkaroon ako ng desire sa heart. Ay, hindi gusto rin ng ganito. Kaya si Cindy, isa talaga siya sa ginamit ng Lord for me to be closer with my family. Kasi talagang, yung kung paano niya binavalue yung family niya, na-adapt ko siya. Na-adapt ko siya sa bahay. Mas easier for me to say, oh, thank you mga kasi pag pinapabaunan kami nila mama, ganyan. Mas madali na sa akin ngayon na i-appreciate yung maliliit na bagay na ginagawa nila mama, nila papa. Kasi nakikita ko sa kanila kung paano nila in-appreciate yung mga ginagawa sa kanila ni tito, ni tita, ganyan. And sobrang feel welcome ako sa bahay nila. Kasi pag nandun talaga ako, grabe. Grabe. Sobrang sarap sa feeling. Kasi di ko feel left out kahit may mga kamag-anak sila dun. Nakakausap ka naman. Nakakausap ka naman. Kausap niya ka. Ganun. So, and also when it comes to friendships, ganyan. Like, lagi niyang sinasabi sa akin na bigyan mo ng benefit of the doubt itong tao na to, na baka kaya niya ginawa to, ganyan. Like, for example, meron akong shinare sa kanya na something na ganito, ganyan. Tapos, yun yung lagi niyang response sa akin. And lagi niya kasi pinapaalala sa akin na i-reminisce mo or like balikan mo kung ano yung relationship niyo before with these people. Ganyan. Kaya, isa talaga sa naging impact ng friendship namin is to really value all the kinds of relationship that I have. Even nga sa work, kasi minsan pag nagkukwento ako sa kanya ng mga nangyayari sa work, kahit na hindi pa siya nag-work, na natutulungan niya ako in some way na still be professional with these people, and also yung ano pa rin talaga, understanding of where this person is coming from. Mas madali mo kasing maiintindihan, mas madali kang
magkakaroon ng patience sa tao kapag iniisip mo, saan ba siya nanggagaling? Yung respond niya, saan ba siya nanggagaling, ganyan. So, yun yung pinaka nag-create talaga sa akin ng impact. And sobrang happy ko rin kasi yung friendship namin ni Cindy, hindi lang siya pang sa amin lang. Talagang na-build siya, naging close ako sa family, naging close siya sa family ko. Nagkaroon din talaga kami ng mga parang shared dreams and goals. Kaya isa siya talaga sa binavalue ko sa friendship namin. So, ayun naman. Happy birthday, Cindy. Please watch this. Natawa lang ako. Ang mix ng nararamdaman ko. Alam mo yung parang, hindi mo alam, ano ba to? Ano reaction ko gagawin dito? Birthday ko. Ang hirap ng gano'n na parang mayroong sinasabing compliments yung tao sa'yo sa harapan. Parang, hindi mo alam kung ano reaction mo dito. Gano'n, hindi ko mapakali. Kasi iniisip ko, ano mga ano? Kasi ang dami ko naiisip. Grabe naman talaga. Okay, siguro sa akin, kay Lucille naman. Ay, hindi. Doon muna sa Sinam. Natawa lang ako doon sa my work kasi totoo. Kaya yung mga problema sa trabaho. Hindi niyo kilala si Cindy, pero kilala kayo ni Cindy. Yes. Kaya sabi ko sa kanya, pasok mo nga ako dyan sa trabaho. Parang kilala ko yung mga tao bago ko pa sila makita. Pag pumunta ka, no? Oo, parang gusto ko maglaro ng guess the name, ganyan. Guess her name, guess his name, ganyan. Kasi sa mukha familiar eh. Mm-mm. Tsaka nakakwento niya kasi name drop pa. Talaga naman, may picture pa. Talaga naman. Tatanungin ko, ano patingin ang mukha? Anything that happens naman. Sabihin niya yung pangalan. Pag medyo na-intrigue na ako, tingin ang mukha. Kaya kilala ko na rin sa mukha. Good. So, yeah, thank you, babe. Pero maganda yun na yun yung isa sa mga naging influence din talaga natin sa isa't isa. Kasi family, talaga, important talaga. Yung Yes. family talaga. And yung family kasi, yung sense of family, hindi mo lang naman yun mararamdaman sa family mo biologically, but also, halimbawa sa trabaho, sa mga kaibigan mo, how you treat them, ganyan, family talaga. So, kung ano ka talaga sa family mo, yung treatment mo sa kanila, madadala mo yun sa kung paano mo din tinitreat sa mga kaibigan mo. Yes. Kasi family talaga, it's more of, relational talaga siya, na hindi lang basta biological approach lang. But it's also for everyone. Yeah. Sa akin naman, inisip ko talaga alin dito eh. Pero siguro on the top of my head, yung parang, yung pinaka-feeling ko, nagsa-stand out talaga kay Lucille. Kasi kami ni Lucille, similar lang talaga kami ng ugali. I mean, hindi naman sa lahat. Most of the personalities, marami kaming shared personalities. Yeah. Similar personalities. Isa rin siguro yun sa dahilan kung bakit talagang sobrang Nag-click. strong and nag-click talaga kaming dalawa. Yes. Pero siguro, para maiba na lang, ganyan. Na parang, yung something na different with her, madidistinguish mo na different with her sa akin. Yung pagiging mo, very good with kids. So, okay. Kasi, alam mo, sobrang bangang-mangha talaga ako kay Lucille sa mga bata. For me, nag-stand out talaga yung pagiging good niya sa mga bata. Sobrang galing niya sa mga bata. Tingnan mo, lapitin ng bata. Kita niya na, be. Kita niya na yan, eh. Joke lang, wala kayong inimin doon. Joke lang yun. Overthink sila. Pati ako nag-overthink. Hindi, joke. Hindi, pero good siya talaga sa mga kids. Nakikita mo siya na nag-e-enjoy kasama yung mga bata. Alam mong safe sila with her. Ako na nga ako kasi si Jello, yung favorite kong bata. Siya na yung favorite ko. Hindi mo na nakita siya. Sa kanya yung nagsasama, hindi na sumama sa akin. Hanggang ngayon, babe, hindi na sumasama sa akin si Jello. Hindi ko alam kung na-outgrown na niya ako. Talagang sobrang galing mo lang mag-alan nung... Kasi nung sa birthday siya, tinunoy. Andun si Jello, no? Tapos nag-bonding sila. Simula na sa kanya na malapit. Tapos imagine, may hawak siyang flowers. Dalawa naman yung flower, pero di ba lang ako nabigyan? Talaga sa kanya lang binigay lahat. Tapos yung patata. Oo, Ikaw po bumili nun. Ako pa bumili nun. Buwat-buwat ko siya sa tindahan. Pag-uwi sa kanya lang binigay. So, diba? Sobrang gaan ng love niya sa mga bata. Wherein, kaya ako siya nasabing different from me. Kasi nga ako, pag nakakita ko ng bata, na-stress ako. Alam niya yan sa children ministry. Ay, talaga. Nanakot talaga ng bata. Ano sabi mo? Pumapatol ng ba?
sobrang admirable niya for a woman talaga na alam mo kung paano makipag-bond sa kanila, mag-handle ng ugali ng bata. Kasi siya kasi, gusto din niya talaga na mag-handle ng bata. Sabi niya pa nga sa akin, kung meron siyang isang ministry na parang pag-i-stayan niya, na lahat ng ministry na iiwan niya, para na lang sa isa, children ministry. Sobrang patient niya. To the point na nag-aaral siya ngayon ng course for them. Para lang maintindihan sila, para lang alam niyo kung paano sila magbubuan. Di ba yung ganun? Parang mag-e-effort ka pa ba para doon? Ako hindi eh. Kaya nga, ako, sobrang high yung respect ko. And binavalue ko yung ganun. Ay, ang galing naman niya sa mga bahay. Ganyan. Parang sobrang na-enjoy niya with doing with this. Kaya sabi ko sa kanya, alam mo, you're gonna be a great mother. No doubt. You're gonna be a great mother. Oh. Yeah. Nakikita ko na talaga, sobrang, mahirap ang motherhood. Pero I think with you, hindi siya ganun, may enjoy mo siya, babe. Sobra, and you're gonna be great and good with dealing with kids. So, isa yun talaga. Sa maraming mga gusto ko i-share. Thank Ayun lang. you. So, isa yun sa mga parang, very kasi siya sa akin, unusual siya eh. Sa character ko. Though, hindi naman baka isipin nila, baka mamaya lahat ng bata takot sa akin. Kasi ganito ako, ganyan. Hindi I naman. think mas ang gusto mong hinahandle na kids kasi is yung natuturuan na talaga. Yung Like 8 above, yung talagang nadidisiplina na. Ganyan. Kaya siguro, medyo na-challenge ka sa mga 2 years old, 1 year old, ganyan. Pero parang, it sounds naman na parang sobrang ayoko sa bata, no? Hindi naman. Ano lang. Mas challenging lang siguro. Oo, parang ginagawa ko siya out of like obligation lang, ganyan. Pero yung like, mag-volunteer ako na, uy, ako na po mag-aalaga sa kanya. Parang happy talaga ako na ginagawa sa. Siguro now, parang hindi pa. Hindi. Hindi. Sino-sino talagang, ang galing niya kasi wala. Nakaraan nga eh, nakikita ko siya dun sa may hall ng church. Yeah. Tapos yung dalawang bata na makulit, talagang, ayun sila, sasama niya talaga umupo sa sahig, nagko-color sila. Ang ganda niyong panoorin. Yun talaga siya. Parang, uy, yung huling naman. Basta, sobrang yung patience niya. So, no wonder na yung patience niya, character na meron siya as someone who's very, sensitive in a good way, fragile in a good way, vulnerable in a good way. I think, na-develop niya yun. Kasi at some point din, naging malapit din siya sa mga bata. Alam din niya kung paano mag-handle with sensitivity, with vulnerability, ganyan. Speaking of vulnerability, isa rin talaga yon sa, one character na different with me and her. Kasi siya, talagang, na-admire ko talaga how she can be vulnerable. Kasi sa akin, medyo may walls pa ako. Siya talagang kaya niyang mag-lay down ng walls, to be vulnerable talaga, and to really express yung nararamdaman niyang pain, lungkot, and everything. Expressive siya when it comes to emotions niya. Kaya kung gusto mo siyang maintindihan, ganyan, or gusto mo siyang parang, nag-a-advise mo, Parang sinabanda mo na ako sa kanila. o hindi naman agad sa relasyon naman agad. Gusto mo, sino-sino yung tao na hindi komplikadong intindihin? Totoo ba? Kasi nakakaintindi sa... Hindi talaga. Ewan ko sa iyo, ba't naging komplikado? Problema nyo. Problema niya dito. Ako lang. Hindi talaga. Kasi, hindi talaga, no? Hindi kasi, madali mo makikita pag in pain siya, madali mo makikita pag masaya siya, madali mo makikita pag di siya comfortable. It's up to you how you gonna adjust. And kung pakikinggan mo lang siya, not only sa kung ano yung sinasabi niya, but sa kung ano yung kasi very expressive siya. Expressive siya sa emotions niya. So sometimes, her speaking words or being vocal, hindi lang yun yung way para maintindihan mo siya. Sometimes, just gonna have to look at her, observe mo yung expressions niya, and then you'll understand her. Yun. Thank you, babe. Yun lang, guys. Diba? Ano mahirap? Mahirap dun. Thank you. Thank you. Kinalig. O, nakadalawa. Gusto mo Nagdagit kayong isa. Okay na yun. Pero yun lang yung nabanggit ko na different. Kasi nga ako may walls talaga ako. Ako siguro baka mahirapan pa kayong maintindihan ako, pero siya hindi. Mas madali siyang maintindihan kaysa sa akin. Wow. Oo, sa totoo lang.
Wow, na-appreciate ko yun. Thank you, babe. Kinalig yan. Actually, feeling ko, mas maintindihan din nila yung dynamics ng friendship natin. Dahil sa mga little things na share natin sa isa't isa. Yeah. So see, may difference din naman kami. To make the relationship work, kailangan talaga, marunong kayo mag-adjust. Eh, Yes. ito na lang, babe, may question ako sa'yo. May mga ginawa ka bang adjustments sa akin? Ito na, parang yung Okay, friendship sige. natin, magano gagawin? parang ganito tayo pupunta. Pero kasi tayo uuwi.